Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ikasyam at huling simbang gabi. Magsitayo na po ang lahat at ating sabayan ng koro sa pambungad na awitin. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa ikasyam na araw ng ating mga simbang gabi. Tunay na mabuti ang Diyos na tayo ay dinala sa araw na ito upang patuloy tayo na lumapit at kumapit sa lahat ng mga biyaya na patuloy niya pinagkakaloob sa atin. Kung kaya nga sa araw na ito, sa pasimula ng pagdiriwang, atin muna ngayong pagsisihan, aminin muli ang ating mga nagawang mga pagkukulang sa ating Diyos at sa ating kapwa. Ihingi ko ng kapatawaran upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at pamanan, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilin ginawa sa pag-ibig ng iyong salita, na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsiupo na po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayan niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalubod-lubod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihimbing na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong umariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasa'y dumarating. Taas mo ang paningin, kaligtasa'y dumarating. Ang kalooban mo ay ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abang mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas mo ang paningin, kaligtasa'y dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan. Ang mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yung gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas mo ang paningin, kaligtasa'y dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay. Sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas mo ang paningin, kaligtasa'y dumarating. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwag siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanyang kapitbahay, ano pat nag-usap-usapan sa buong kabrulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinagkaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ikasyam na gabi. Sino po yung nakasyam na gabi ng simbang gabi natin? Yan. Salamat po. Palakpakan po natin sila. Ibig sabihin, isisilang ng buo si Jesus. No? Ayan. Kumpleto. Ayan. Dahil nakumpleto natin ang simbang gabi. Mga kapatid, tayo ay nasa muling simbang gabi at napakaganda no, ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Ang pagkapanganak ay Juan Bautista. Okay. So, ibig sabihin, alam niyo po, nung panahon pa lang ng ating Panginoon, bago pa siya doon isilang, uso na rin pala yung mga marites. Di ba? Yan. Ano yung latest? Di ba? Mga marites. Dahil sabi nga dito sa ating Ebanghelyo ay nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay, no? Ng mga marites, no? Yung mga kamag-anak na siya ay pinagpala sa nagsilang ng isang sanggol na lalaki, si Elizabeth. No? Yung mga kapitbahay nila Elizabeth na Zacarias, talagang nakikibalita sa kanyang mula pa nung siya ay naglihi, di ba? Pinabalitan na nila, tanda na nito si Elizabeth. No? Nag-confess pa rin, di ba? So, ipinamalita. Maraming mga marites na panahon na yun. Ang tanong ng mga marites ng panahon na yun ay, magiging ano kaya ang batang ito? Yan. Magiging ano kaya ang batang ito pag laki nito? At alam natin na ito yung katanungan ng mga tao, nagtatanungan sila dahil alam nila, kakaiba yung nangyari sa simula pa lang sa sinapupunan, no, nakatandaan ni Elizabeth, nagulat na sila. Hindi na sila makapaniwala. Pero walang imposible kasi sa Diyos. Ganyan ang kabuti ang Diyos. Pinagpala na tunay si Elizabeth at si Zacarias. At nung tutulian na, no, dahil ang tradisyon sa kanila, ang pagbibinyag ay pagtutuli. Kaya nung si Juan ay bibinyagan na, tinanong ang mga magulang, si Elizabeth, anong pangalan dapat na ibibigay natin? Juan ang pangalan niya. Subalit, sabi ng mga marites nga, ng mga kapitbahay, wala namang Juan, no, sa inyong mga lahi na pangalan. Kasi ang kultura nila, kung ano yung pangalan ng tatay, doon lagi nakapangalan yung mga anak. Lagi
laging merong junior, lalo na lalaki, di ba? Laging kapangalan. Pero ngayon, pinangalanan nilang Juan. Ibig sabihin, ang Diyos ay mabuti. God is gracious. Mapagpala ang Diyos, mabuti ang Diyos. At ganyan kabuti ang Diyos kay Zacarias at kay Elizabeth. Maganda kasi yung pinagmulan, no, ng pangalan na ito ni Juan dahil yung kanyang mga magulang mismo ay alam natin na sila ay naging tapat sa ating Diyos. Sa kabila ng kanilang katandaan, sa kabila ng pagiging baog ni Elizabeth, sila ay nabiyayaan ng anak. Isang pagpapakita ng na ang Diyos ay tunay na mabuti. Kaya nga, Juan ang ipinangalan. Mapagpala ang Diyos. At talaga naman, ang kabutihan ng pagpapala ng Diyos ay laging nariyan. Ang kabutihan ng Diyos na pinanindigan ng mga magulang ni Juan. Nasa pasimula pa itong si Elizabeth at si Zacarias ay nagtiwala sa kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay na kahit na matagal silang nananalangin na sana, Lord, hindi mo kami ipahiya sa mga tao dahil ang kawalan ng anak nung panahon na yun ay ikinahihiya ng lahat dahil parang marami silang kasalanan na hindi sila pinagpapala. Pero inalis ng Diyos ang kahihiyan na yun. Pinagpala dahil nanatili ang kabutihan sa buhay ni Elizabeth at ni Zacarias. At ganoon din mga minamahal na kapatid. Yung kabutihan na ito na meron si Elizabeth at si Zacarias ay pinana ni Juan Bautista. Na sa kanya naging buhay talagang inayos niya ang lahat para sa daraanan ng ating Panginoon. Inihanda niya ang daraanan ng ating Panginoon. Nagsumika si Juan na sa pagdating ng Panginoon lahat ay maayos. Nanatili sa kabutihan ng Diyos si Juan Bautista. Kaya nga mga minamahal na kapatid, magiging ano nga kaya ang batang ito? Ang batang ito ay magiging isang tagapaghanda ng daraanan ng Diyos. At dito tayo dinadala ng ating pagninilay ngayon sa ating pinagmulan. Saan ba tayo galing? Katulad ni Juan Bautista, nanggaling siya sa isang mabuting pamilya, mabuting mga tao. Alam natin, may ilan sa atin na nanggaling sa hindi naman talaga maayos na pamilya. Pero meron bang mabuting manggagaling sa hindi maayos na pamilya? Meron. Diba? Alam natin, meron na magulo ang pamilya, pero yung anak, magulo yung pang magulang, magkahiwalay, pero yung anak, nagsumikap. Marami tayong alam ng mga istorya na ito. Meron naman na yung mga magulang napakabuti, pero yung anak, naligaw ng landas pa rin. So hindi natin alam kung anong mangyayari sa darating ng mga panahon. Ano nga kaya mangyayari? Mga kapatid, ang buhay natin ay katulad din ng buhay ni Juan Bautista. Katulad ni Zacarias at ni Elizabeth. Maraming pagpapala, maraming kabutihan na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Ang tanungan, ano nga kaya mangyayari sa atin? At yung mangyayari sa atin ay nakabase lagi sa kung paano tayo tumutugon sa panawagan ng Diyos. Kasi kung tayo katulad ni Juan Bautista, katulad ni Elizabeth, ni Zacarias, na naging bukas sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay, naging handa na sumunod ng tapat sa Diyos. Tunay na ang magiging kinabukasan natin ay walang iba kundi ang tayo ay maging katulad ng ating Panginoon sa paglago sa kabutihan. Mga minamahal na kapatid, ang Diyos
laging nagbibigay sa atin ng pag-asa. Hindi huli ang lahat, no? Para tayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Hindi huli ang lahat para maging isang matagumpay tayo sa ating paglalakbay bilang isang mabuting Kristiyano. Kaya maganda rin itanong sa ating mga sarili, patuloy na tanong, ano kaya magiging buhay ko pagdating ng mga susunod na taon? At kung anong magiging buhay mo pagdating sa mga susunod na mga taon, ito ay depende sa kung paano ka sumusunod sa Diyos. Kaya nga, kung ano ang paano natin hindi kinakalimutan ng Diyos at binibigyan natin siya ng prioridad sa ating buhay, makatitiyak tayo na lahat ng mangyayari sa ating buhay ay magiging mabuti. Dahil ang Diyos ay mabuti. At tayong lahat ay nanggaling sa isang mabuting Diyos. Kaya may kabutihan sa bawat isa sa atin. Kailangan lamang na ilabas natin yung kabutihan na ito at ibahagi sa ating kapwa. Mga kapatid, ang ating pagdiriwang sa mga simbang gabi na ito ay pagdiriwang ng panawagan para sa ating lahat na ayusin natin ang mga nasira nating mga pangyayari sa buhay. Magmula nang tayo ay isipan, magmula nang tayo ay lumaki at magkaisip. Dahil anumang mali na nangyari noon, kaya pa natin tuwirin ngayon. Dahil ang Diyos, handa tayong laging tanggapin. Dahil mabuti ang Diyos. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil meron tayong lakas. Wala. Pero dahil gusto ng Diyos, dahil mabuti ang Diyos, gagawin niya ito, maging bukas lamang ang ating kalooban. Kung ano ang nais ng Diyos na maging tayo pagdating ng araw. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, sa huling araw ng simbang gabi, lagi nating isipin, lagi nating tandaan, napakabuti ng Diyos. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na patuloy na makapamuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Binibigyan niya tayo ng sapat na kalusugan, ng pamilya, ng mga tao na nasa paligid natin, na kung saan ang lahat ng ito ay magandang maging instrumento ng Diyos upang tayo ay lumago sa kabanalan. Magiging lumagaya tayo after this year, after New Year, after sa mga susunod na taon. Sana mga minamahal na kapatid, ipagdasal natin na tayo ay maging katulad ni Juan Bautista, maging tagapaghatid ng kabutihan ng Diyos sa kapwa, maging tagapaghatid ng Ebanghelyo sa ating kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, habang papalapit ang ating pinakahihintay, lumulog tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayong panatilihin ang ating mga puso matagal ng sinikap ihanda para sa kaniyang pagdating. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mo, Ama, ang kalooban namin iyong simbahan sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mong nag-aalab ang puso mapabigay ng iyong kaloob sa lahat ng mga lingkod bayan habang kanilang tinutupad ang kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming mga puso. Itinaas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning dala-dala namin ngayon, mga pasaning nagdudulot na bigat ng aming mga puso. Panatilihin mo kami sa iyong piling sa kabila ng aming mga pinagdaraanan.
Manalangin tayo. Ama, dalhin mo ang aming mga puso. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pakikinig ang mga yumao namin umaasang humilay sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama, dalhin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin ang ating mga personal na mga kahilingan sa ating Diyos at ganoon din ang lahat ng mga may intensyon sa mga misa nito. Diyos naming Ama, panatilihin mo ang aming mga pusong nasasabik sa pagdating ng iyong anak, siyang aming pag-asa at galak, si Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na kaloob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Birhen Kanyang pinangtunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Paulo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasano sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aming kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya na nagkaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ng pinangyayari sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may liwanag nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So magsilpo muna po ang lahat sa ilang mga announcements. So pagkatapos po ng ating misa, huwag muna po kayong aalis at meron po tayo mga, yung nga pong ating mga Noche Buena package. No? Meron po tayong ruleta, nakalista po yung mga nag-register. So tatawagin
sa isa. Nasa 20 po yan, ano? Nasa 20. So maraming salamat po sa bawat community na nagbigay. Sa Tempo, sa Liturgy, sa MFC, meron pong anonymous person na nagbigay. Sa CFC, marami pong nagbigay ng mga gift package nito. Sa FBCC, sa LOJ. No, maraming salamat po sa inyong lahat, no? Na marami po tayo mapapasaya ngayong gabi ito sa mga package nito. So mamaya po, pagkatapos po ng final blessing, ay si Sis Pam po ang magtatawag ng mga babasahin po sino yung nanalo. Ako po kasi ay pupunta siguro dun sa baba, ano, sa nasa hall. Yung mga nasa hall po, pupunta po ako dyan, ano. Magpipicture po kami doon kasi dito po sila nakikita, no, sa buong simbang gabi. So kukuha lang po tayo ng isang picture dito kasama mga sakristan dyan sa harapan ngayon after ng final blessing, bago ang raffle, and then pupunta po ako sa baba. No? Kaya yung mga nasa hall po at kung meron sa classroom, ay pupunta po ako doon, no? So, muli, bukas po, 24, ang misa po ng dito sa parokya, may mga misa po simula 5:30, pero sa iba't ibang mga language po, may English din. And sa darating na alas 12 ng gabi, bukas, ang misa kasama ang obispo, no? Si Bishop Paul Hilder po ang magmimisa, no? 12 midnight mass, kaya talagang midnight, no? Alas 12 po ng gabi. So kung makakapagsimba po kayo, magsimba po. Pero sa 25, ang misa po natin ay sa ganap na ika-alas 12 ng tanghali, alas 12 ng tanghali, doon po tayo sa Parish Hall sa December 25. Kung tinapos po natin yung 9 days, sana po magsimba tayo siyempre sa araw mismo na kapanganakan ni Kristo sa ika-25 ng Disyembre. No? Sa alas 12 ng tanghali po tayo doon sa Babaco. At ganun din po, ay pwede pa rin po magpamisa sa mga araw nito. At ganun din ay in search for Batang Santo Niño. Open po ito, age 5 to 6 years old. Please register na po, ano? Dahil para sa January na. And meron pa rin po tayong mga vendors, ano? Tulungan pa rin po natin sila, supportan natin. Tayo po ay bumili, ano? Para tayo mga umuwi. Yan, ang ating mga sa mga vendors po natin. At ganoon din po ay meron pa rin po mga Bible Alive and yung mga calendars. No? Supportahan po natin yung ating parokya. Mag-avail po tayo ng Bible Alive. Pakingaya po sa lahat. At ganoon din po sa yung pilgrimage po natin, pwede po tayo makipag-ugnayan sa mga ibang impormasyon sa ating FB page. At salamat po sa lahat ng mga nagpo-offer, no? Sa every mass natin, hindi lang ngayong mga simbang gabi na ito, kundi every Sunday and pag may Saturday din tayo misa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, ano? Kahit ang Diyos ang siyang magbibigay sa inyo ng lahat ng mga pagpapalang mo. At yan, ating pong yan, sa lahat po ng mga volunteers, maraming salamat po sa siyang na araw na ito na inyong pagsasakripisyo at pagtulong sa ikaayos ng dalo ng ating mga pagdiriwang. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsiserve every night. So, tuloy na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at tanggapin ng pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay natin bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos
kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, mayo kayo taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po. At pagdating na rin tayo lahat habang inyong pagdiriwang ng ating awit at bago tayo mag-raffle. Lord, siya po